Alam kong napansin mo na parang may gusto ako sa'yo. Yung mga biro, yung pagiging malapit ko, bigla at kahit hindi naman talaga tayo close. Ani Kian na nakatingin kay Mika. Actually, hindi ko binibigyan ng ibang kulay ang mga ginagawa mo. Alam kong friendly ka lang. Para lang hindi ka mailang sa akin kaya kita kinakausap ngayon. Maganda, matalino at matapang ka. Pero hindi ako lumalapit para agawin ka kay Jacob. Sorry, hindi ko gets. Lumalapit ako kasi may gusto akong malaman. Bigla siyang kinabahan. Hinihintay niya iba pang sasabihin ni Kian. Noon si Pamela palaging bukang bibig ni Jacob. Lahat ng plano, lahat ng pangarap. Kasama si Pamela. Kahit naman hanggang ngayon, mahalaga si Pamela sa buhay ni Jacob. May plano silang magpakasal sa sandaling gumaling na ng tuluyan si Lola Mila. Makinig ka, Mika. Pero these past few days, iba na, ikaw na ang kinakwento niya. Matagal na kaming magkaibigan kaya kilala ko siya. Never na inis sa akin yan. Pero inaangilan ako kapag lumalapit sa'yo. Dahan-dahan ni lumambot ang expression niya, hindi siya makapagsalita. Ibig bang sabihin ay may pag-asang nararamdaman niya. Kaya sinadya kong pagselosin siya. Para matauhan, para makita niya na kung hindi ka niya babantayan, ay may ibang taong pwedeng umagaw sa'yo. Tumawa siya ng pagak. Imposible ang sinasabi mo. Sa bibig mismo niya nang galing na never niya ako magugustuhan. Naniwala ka naman kagad. Hindi natuturuan ng puso, saka hindi ka kakausapin yan kung ayaw niya sa'yo. Biglang bumaha ng pag-asa ang puso niya. Posible nga bang magkagusto si Jacob sa kanya? Gusto ko lang din gisingin ng kaibigan ko, sa kahibangan kay Pamela. Sa'yo ko lang sasabihin to pero na magpunta ako sa US last time. Hindi sinasadyang nakita ko siya. Sa isang mall at may kasamang lalaki. Hindi ko masabi kay Jacob. Natuwa ako nang malaman kong nag-asawa siya at ikaw ngang babae. Saglit siyang nagulat. Ibig mong sabihin, cheater si Pamela? Yes, ganun na nga. Napakagaling na pulis ni Jacob pero pagdating kay Pamela, may kabubuhan. Natawa siya at masayang puso niya sa posibilidad na magustuhan siya ni Jacob na kaagad din napalis dahil hindi pa man nagsisimula. Alam niya na ang ending. Sad ending. Salamat Kian, pero ibubuking natin yang si Pamela. Ang kapal na mukha na lokohin si Jacob. Gigil siya sa babae. Ang tanong ikaw, handa ka bang ipaglaban si Jacob? Matagal bago siya makasagot. Oo, may gusto siya kay Jacob pero alam niyang hindi siyang tamang babae para sa binata. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot. Mahalaga siya sa akin pero wala din kasi sa plano ko ang makipagrelasyon kahit na kanino. You're in love with him. Hindi mo mapipigilan ang puso mo, Mika. Matapos ang usapan ay umuwi na siya. Natagalan din siyang makabalik sa Cabral Farm dahil ipinakita pa ni Kian ang mga alaga nitong kabayo. Dumating siya sakay ng van at pinag-drive siya ni Kian. Hawak niyang basket ng ilang ubas na naani at magaan ang kanyang pakiramdam dahil sa pag-usap nila ng kaibigan ni Jacob. Pero paglapit niya sa kwarto nila, nakatayo sa tapat ng pintuan si Jacob, nakakunot ang noo habang malamig na nakatingin sa kanya. Mukhang nag-enjoy ka. Ang tagal mo kasamang kaibigan ko. Nakangiti niyang inangat ang basket na puno ng ubas. Heto tikman mo, matamis ang ubas. Seedless pa. Nakakatuwang mamitas. Anong ginawa niyo after mamitas? Wala, nagkwentuhan lang. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Lumapit siya sa binata at niyakap ito. Bakit? Huwag mong sabihin nagsiselos ka sa kaibigan mo. Mas gwapo ka kaysa kay Kian o sa kahit na sinong lalaki. Ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Kaya hindi ako tumitingin sa iba. Pambobola niya na totoo din naman. Jacob is the handsomest man she had ever seen. Gusto kong maniwala sa lahat ng sinasabi mo, pero I have this gut feeling na may tinatago ka sa akin. Wala akong tinatago sa'yo. Ani ang muntik na matumba na makitang nasa kamay ni Jacob ang phone niya. Bakit hawak mo cellphone ko? Pilit ng tinagong nerbiyos. Hindi sumagot kaagad ang binata, ang mga matay naniningkit. Nabasa ko notification. Baka ako importante. Inabot itong cellphone sa kanya. Pagkakuha ni Mika, agad niya nakita sa screen ng isang notification. Message deleted. Secure channel close. Nakahinga siya ng maluwag. Kailangan ng code bago mabasa ang mensahe. Matapos ang 5 minutong hindi nabubuksan ng mensahe, kusa itong mabubura. Mariretrieve lamang kapag nag-send siya ng request. Sino si Ryder, Mika? Tumatawag siya kanina. Nanigas ang katawan niya, lahat ng dugo niya tila umakyat sa ulo. Sabay bumagsak sa dibdib.
Napakahirap ng may tinatago. Dating manliligaw si Ryder, binastad ko na siya. Bakit tumatawag pa rin siya? Alam mo, huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sumama kay Kian. Pagkatapos nun may lalaking tumatawag sa'yo na alam kong hindi lang basta-bastang kaibigan lang. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Napangiti siya upang makalusot. Hinaplos niyang mukha ni Jacob. Nagsiselos ka ba? Ang sabi ko, ayoko na may ibang lalaki kang nilalapitan. Sige, basta huwag ka ring lalapit kay Pamela o sa kahit na sinong babae. Huwag mong ibahin ang usapan. Ayoko niloloko mo ko. Napaka-importante sa akin ng katapatan. Napalunok siya. Gusto niyang magsabi ng totoo, pero paano? Kung ang totoo ay magdudulot ng mas mabilis na pagwawasak na ugnayan nila. Hindi kita niloloko, Jacob. Kahit kailan hindi kita lolokohin. Ani ang hindi pa man ay sinusurot na ng konsyensya. Okay, I'm warning you. Madami na ako nahuling kriminal. At wag naman sana na umabot sa puntong kailangan pa kitang paimbestigahan. Maniwala ka, tapat ako sa'yo. Ani ang tinagong ngiti ng matinding takot. Mabilis niya itong hinilikan sa labi upang mawalang pagtatampo nito. Hindi naman siya nabigo dahil gumanti ito ng mariing halik. Lumalalim ang halik na may tumawag na kasambahay na sinabing handa ng hapunan. Matapos ang hapunan, ipumasok siya sa banyo upang mabasa ang message. Nakaupo si Mika sa takip ng toilet seat. Hawak ang kanyang phone na may bagong decrypted messages mula sa kapatiran mob. Nanginginig ang mga daliri niya habang binabasa ang mensahe. Micaela, ang utos ay malinaw. Burahin ang soft copy ng ebidensya laban kay Don Maximo mula sa laptop ni Jacob Cabral at kuhanin ang hard copy na sinasabing nasa vault ng bahay nito. Napakagatlabi siya. Pilit pinapakalmang mabilis sa pintig ng puso. Nakatingin siya sa sarili sa salamin. Parang hindi niya nakilalang nakikitang refleksyon sa salamin. Nakatali siya sa mabigat na sitwasyon, ang kapatiran mob, upang makilalang ama at pagnanais na makasama si Jacob. Huminga siya ng malalim, tinago ang phone sa loob ng bulsa at lumabas ng banyo. Sa labas, sa hallway, malapit sa sala, dinig niya nagsasalita si Jacob, kasama si Lola Mila. Ginamit niyang pagkakataong iyon. Mabilis siyang lumapit sa laptop ni Jacob sa study table sa kwarto. Nakabukas at naka-charge. Ngunit may fingerprint scanner upang ma-access ang files. Kailangan niya ng hacker, pinakamabilis ang nakawin ng buong laptop at dalahin sa underground office nila. Sa tingin niya may iba pang kopya si Jacob, imposibleng wala itong duplicate copy. Pero kapag pinahack niya ang laptop, tsak naburado lahat pati ang drive nito. Biglang bumukas ang pinto, bumungad si Jacob, may dalang envelope at nakakunot ang noo. Mika, anong ginagawa mo dyan? Napalingon siya at ginamit ang pagiging magaling sa acting. Itinago niyang nerbiyos, hindi dapat makahalata si Jacob. Nakita ko yung bukas yung laptop. Akala ko full charge na, baka ma-overcharge. Mika, hindi mo kailangang gumawa ng palusot. Anitong lumapit sa kanya, sinakmal siya ng takot, tsak na sa kulungan ng bagsak niya. Kapag nabuko nitong plano niya, ramdam niyang palalamig ng kanyang katawan. Wala kang makikitang messages dyan namin ni Pamela. That laptop is for my job, kaya huwag kang makikialam. Patuloy nito, nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi pa rin siya magawang ibuka ang bibig. Habang nasa kasunduan tayo, I won't do anything na hindi dapat. Hindi ako makikipagbalikan kay Pamela hanggat kasama kita bilang asawa ko. Tumango siya't ngumiti. Ganon din ako, asahan mo ang katapatan ko. Nagyayaya si Lola Mila ng camping, nakaset ng lahat. Tayo na lang ang hinihintay. Nakarating sila sa gitna ng open field malapit sa ilog ng Cabral Farm. May bonfire na naglalagablab, nakapalibot sa apoy. Sina Lola Mila, Jacob, Mika, Ligaya, Carlo at Kian. Si Lola Mila suot ang makulay na shawl at bonnet, ang pinaka-energetic sa lahat, kahit pa nakaupo sa wheelchair. Ay naku, itong mga trip ko noong kabataan ko. Ito ang madalas naming gawin ng lolo nyo. Mas masaya ngayon kasi kasama ko na kayo. Anang matanda na nagiging emotional. Bawal ang drama ngayon, nakatawang sabi ni Ligaya. Naabala sa pagtutusok ng marshmallow. Itinapat ni Jacob ang stick sa kanyang bibig na kanya namang kinagat. Sinubo din niya ditong hawak niyang marshmallow. Napaka-sweet naman talaga ng bagong kasal, ani Lola Mila. Pinamulahan siya ng mukha na mapansing nakatingin pala sa kanilang lahat. Kailan ba kami magkakaupo sa inyo? Mainam na pagkapanganak ni Ligaya ay may bata ng kasunod para halos magkaedad sila at maging magkalaro, ani Daddy William.
On the way na po, nakatawang sagot ni Jacob. Saglit siyang natigilan, may nangyari na nga pala sa kanila. Posibleng mabuntis siya. Agad niyang inalis ang idea sa isipan, isang beses pa lang naman nilang ginagawa. Matapos ang kasiyahan sa bonfire, si Lola Mila hinatid na nila si Carlo at Ligaya. Tulak sa wheelchair nito, si Kia naman tinulungan magligpit ng mga gamit si Daddy William. Kaya naiwan silang magkatabi sa may gilid ng ilog. Tahimik na pinagmamasdan ng apoy na mahina na napatingala siya sa kalangitan. Ang daming bituin. Nakaka-amaze talaga. Napatingin din ang binata sa mga bituin. Halika, gusto kong ipakita sa yung isang lugar na paborito kong puntahan. Ha? Gabi na, baka mamaya may ahas o aswang dyan. Wala, kasama mo ko, huwag kang matakot. Nitong nakatawa, magkahawak kamay sila ang dalawa habang naglalakad sa makitin na daanan, papasok sa maliit na gubat. Sa gilid ng ilog, tanging liwanag ang buwan ang nagsisilbing nilang tanglaw. Luminga siya sa paligid at nag-alala na masyadong madilim. Wait lang, parang ang layo na nilalakad natin. Baka maligaw tayo. Napanood mo na ba ang wrong turn? Oo, napanood ko. May narinig ka ba? Parang may kaluskos sa likod mo. Napakapit siya sa braso ni Jacob. Huwag kang magbiro ng ganyan. Tara na, bumalik na tayo. Ani ang kinilabutan. May nabalitang pugot ang ulo na naglalakad dito kapag gabi. Mas lalong humigpit ang kapit niya kay Jacob na hindi na napigil ang malakas na tawa. Relax, niloloko lang kita. Eto na tayo. Paglampas nila sa isang malaking puno ng talisay, bumungad ang isang maliit na burol na tanaw ang buong farm. Sa itaas nito ay may maliit na bahay na gawa sa kahoy. May maliit na solar lamp sa tabi at may nagpaliliparang alitap-tap na kumikislap sa sinag ng buwan. Wow, ang ganda. Dito ka palaging pumupunta? Tumango ang binata at binuksan ng bahay. Oo, kapag magulong mundo o sobrang pagod ako. Dito ako nagpupunta. Ikaw ang unang babaeng ginala ko dito. Anitong naupo sa bench na kahoy sa tapat ng bintana. Uupo sana siya sa tabi nito pero hinila siya nito. Kaya napakandong siya sa binata. Tahimik silang dalawa. Walang salita, ngunit tila pareho nilang nararamdaman ang pagbabagong nagaganap sa pagitan nilang dalawa. Ako din, may paboritong lugar. Aniya. Malamig pero mainit ang pakiramdam nila Mika at Jacob dahil pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Darang na darang sila sa apoy. Naramdaman niyang pagdampi ng labi ni Jacob sa kanyang batok. Nanindig ang balahibo niya sa katawan. Saan ang favorite place mo? Isasama mo ba ako? Malambing na tanong ni Jacob. Sa puso mo. Ani ang natawa sa sariling kakornihan. Nahawang binata sa malutong niyang tawa. Bakit tila musika sa pandinig niyang halakhak nito? Home is not always a place. It can be a person. Totoo yan. Hinawakan ni Jacob ang kamay niya na patitig siya sa binata. Hindi niya na napigilan ang sariling dampian ng halikang lips nito at haplusin ng muka. Aminado siyang mahal niyang lalaki, ngunit paano na ang mission niya? Kakamuhian siya nito sa sandaling nakawin niyang files. Ngunit pinalis niyang iniisip na hindi maganda. Pipiliin na muna niyang maging masaya sa piling nito kahit na maikling panahon lamang. Sandali silang nagkatitigan hanggang sa tuluyan ng maglapat ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik. Halos bumao ng kuko niya sa balikat nito nang muling marating ang langit. Nakatulog silang pareha sa pagod na ilang beses nilang angkinin ng isa't isa. Bumangon siya ng maalimpungatan. Matapos maglinis at magbihis sa banyo ay lumabas siya. Muntik siyang atakihin na makitang hawak ni Jacob ang phone niya at may tumatawag. Tinatawagan ka ni Ryder. Hayaan mo lang siya, baka walang magawa kayo ng gugulo. No, answer the phone. Ako ang kakausap. Ano ang password mo? Utos ni Jacob. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mika. Kukuhanin sana niya ang phone. Ngunit hindi ito binigay ni Jacob. Ano ang passcode? Anitong galit. Bakit? Ako na lang sasagot. Aniyang nabahalat ba ako nung sabihin ni Ryder? Dating maniligaw si Ryder, hindi ba? Sasabihin ko lang natigilan ka na. Nagkatitigan sila, mukhang hindi niya ito matatakasan. Bumuntong hininga siya, pilit ang ngiti pero bakas ang kaba sa mata. 9428. Aniyang mahinang boses at nawala ng kulay ang labi. Binuksan ni Jacob ang phone na tumatawag muli si Ryder, saglit nung tumingin sa kanya. Bago pinindot ang accept at nilapit sa tenga. Hinintay nito magsalitang kabilang linya at loudspeaker. Hello Mika, kailan ka? Agad siyang nagsalita. Jacob, kaibigan ko lang si Ryder. Malakas niyang sabi upang madinig sa kabilang linya. Stop calling Mika.
She's married, just in case you didn't know. I know, kaya nga mas exciting. Ikaw bang asawa niya? Nito na may tawa pa sa dulo. Tara, magkita tayo. Suntukan na lang. Wisit na sabi ni Jacob. Kapag akong hinamon mo, papasabugin ko na lang ang buong bahay mo. Gago, ani Ryder. Napapikit siya sa nadinig. Kilala niya si Ryder. Mabait naman ito ngunit posibleng totoo ang sinasabi nito. Subukan mo lang naguluhin si Mika at ang pamilya ko. Mabubulok ka sa bilangguan. Binaba na ni Jacob ang tawag. Ibinalik ang phone sa kanya. Tigilan mo pakikipag-usap sa barumbadong lalaking yun. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Okay, ibabala ko ng number niya. Anya para lamang matigil si Jacob. Lumapit siya dito at yumakap. Dito ba tayo matutulog o uuwi pa tayo? Huwag mong ibahin ang usapan. Sabi mo sa akin kapag ginugulo ka ng rider na yan. Huwag kang mag-alala, kaya kong protektahan ang sarili ko. Ani ang pinanggigilan ng pisngi ng binata. Nandito ako at hindi kita pababayaan, ani Jacob. Sa halip na matuway na lungkot siya sa nadinig. Salamat Bebe Labs, ani ang tumawa upang itagong lungkot sa mga mata. Baduy naman ang tawag mo. Ano bang gusto mong tawagan natin? I like to call you by your name, Mika. Ha? Sabihin mo wala kang pagtingin sa akin. Kaya ni ayaw mo kong bigyan ng term of endearment. Ang ganda ng pangalan mo, Mika. Okay, ako Bebe Labs ang itatawag ko sa'yo. Ani ang natatawa. Bahala ka. Bukas na, mamaya na tayo bumalik at ilang oras na lang ay maliwanag na. Tumango siya at muling binagsak ang katawan sa kama. Tumabi si Jacob at yumakap sa kanya. Nung bata pa ako, pinangarap ko talagang palitan si Lola Mila bilang namamahala sa farm. Ayoko sa syudad. Gusto ko ng tahimik at payapang lugar. Kaso nagbagong lahat ng makidnap ang mommy at ang kapatid ko si Ligaya. Buti na lang at nakita pa namin ang kapatid ko. May chance ba na buhay pang mommy mo? No, inilibing namin siya. Nagbayad ng ransom ang daddy ko pero pinatay pa rin nilang mommy ko. At hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang mga kriminal. So, pagkatapos mong maipakulong ang pumatay sa mami mo, ay magre-resign ka na bilang pulis at tutulong na lang sa family business? Yes, kinukulit na ako ng daddy ko. May bago ang gulo akong tinitingnan, konektado si Don Maximo sa pumatay sa mami ko. Malaki ang hinala ko na miyembro ng kapatiran mob ang kriminal. Sana mahuli mo ng salarin para umalis ka na sa pagiging pulis. Delikadong buhay mo, doble ingat ka nga pala, lalo na't ikaw may hawak ng kaso ng mga malalaking sindikato. Ano nga palang nangyari sa kapatiran mob na sinalihan mo? Baka matulungan mo ko. I need access sa loob. Napalunok siya. Hindi ako nakapasa. Pagsisinungaling niya. Mainam, hindi ka na maganda sumali ka sa grupo. Mapanganib ang mga tao sa loob. Actually, napakadaming benefits kapag nakapasok ka sa kapatiran mob. Wala nang kahit na sinong kakanti sa'yo. Madami kang kapatid na handang gawin ang lahat para tulungan ka. Kalokohan, tignan mo si Don Maximo. Malapit ko nang ipakulong ang matandang yon. Jacob, kung bitawan mo na kaya ang kaso. Tingnan mo, kahit na mabigat ang ebidensya, ay nakapagpiyansya pa rin siya. Ibig sabihin may protection siya sa itaas. Teka, bakit ba yun ang pinag-uusapan natin? Change topic tayo. Ikaw, anong pangarap mo? Napangiti siya dahil may taong handang makinig sa kanya. Hindi niya maikwento ang lahat. Pero gusto niya mag-share ng kahit na konti. Isa lang ang goal ko, ang makitang tunay kong ama. Gusto mo bang tulungan kita? Kapag nabigyan mo na ng katarungan ng pagkamatay ng mami mo, hihingi ako sa ng tulong para mahanap ang tunay kong tatay. Okay, ako ang una mong lalapitan kapag may kailangan ka. Yes, Bebe Labs. At kung sakaling makagawa ko ng kasalanan sa'yo, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Sana mapatawad mo ko. Ibang klase ka din. Wala ka pang ginagawang kasalanan, humihingi ka na ng tawad. Para malaman mo na wala akong intensyon na masama tsak na may dahilan kapag hindi sinasadyang nasaktan kita. Ani ang muntik na mabasag ang tinig. But anyway, hindi mo ako mahal? Nakalimutan ko hindi tayo, kaya saktan ng taong hindi natin tinuturing na mahalaga. Just in case pala na mapagalit kita ng todo, patawarin mo ko. Pagpapatuloy niya, magagalit lang ako sa'yo kapag sinira mong tiwala ko. Deal breaker sa akin. Ang betrayal of trust. Tumango siya't siniksik ang sarili kay Jacob. Tinago niyang mga mata. She will betray him. Hindi pa man niya nagagawa yun nasasaktan na siya. Ikaw, ano ang non-negotiable sa'yo pagdating sa relationship? Wala, basta mahal ko. Kaya kong patawarin lahat. Wow, maswerteng lalaking makakatuluyan mo. Di maswerte ka pala, biro niya. Pansamantalang natigilan si Jacob.
Mika, I'll be honest. Si Pamela pa din ang laman ng puso ko. Parang biniyak ang dibdib niya. Bakit masakit kahit na alam naman niya noong una pa lamang na wala siyang puwang sa buhay ni Jacob? Saan ako nakalugar sa puso mo? Tanong niya.